Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon i-share ko sa inyo ang tamang paraan ng pag-defrost ng refrigerator. Tara, simulan na natin. Mga boss, hindi pa naman po kakapalan yung yelo. Isang buwan na rin po ang lumipas nung nabili po natin itong ref. Gusto ko lamang pong ituro ang tamang paraan ng pag-defrost ng refrigerator. Sundan lamang po ninyo ang tamang paraan ng pag-defrost. Ang unang paraan po na gagawin natin ay iset ang temperature sa low setting magdamag para mabawasan ang lamig sa loob ng ref. Maaari po tayo maglagay ng inumin tubig para tumaas po ang temperatura sa loob ng ref. Mga boss, iset na po natin sa low setting. Mga boss, wala po itong auto defrost, kaya manual lamang po ang gagamitin natin pang defrost. Balikan na lamang po natin kinabukasan. Sigurado po na mababawasan ng konti ang yelo sa loob nito. Maaari nyo naman pong i-unplug ang unit. Iwasan lamang po ninyo ang pagbukas-sara ng ref. A few inches later. Mga boss, tanggalin na po natin yung laman ng ref. Ngayon naman po ay tanggalin naman po natin yung laman ng freezer. Mga boss, wag po natin hahayaang kumapal ng husto ang yelo para hindi po tayo mahirapan sa pag-defrost. A few moments later. Mga boss, okay na po. Natanggal na po natin yung laman ng freezer. Ngayon naman po mga boss, i-unplug na po natin yung ref. Ngayon naman po ay magpakulo naman po tayo ng tubig. Kapag kumulo na po, isalin na po natin sa mangkok o kahit ano po na maaari pong paglagyan ng mainit na tubig. At ilagay na po natin sa loob ng freezer. Damihan po natin para mas mabilis pa matunaw ang yelo. At siguraduhin po na isara ang pinto nito. Maghintay lamang po ng 10 to 15 minutes bago ulit buksan ang pinto. A few moments later. Mga boss, kapag okay na po, tanggalin na po natin yung mga pinaglagyan ng mainit na tubig. Ngayon naman po ay tanggalin na po natin ng yelo gamit ang ice scraper.
Huwag na huwag po kayong gagamit ng screwdriver, kutsilyo o gunting sa pagtanggal ng yelo para maiwasan pong mabutas ang copper tube ng inyong freezer. Maaari nyo naman pong tanggalin ang mga wire shelves kung nahihirapan kayo. Sahurin po ang yelo para hindi po kumalat sa sahig. Huwag po pabayaang matunaw ang yelo para hindi po mapuno ng tubig ang drain pan. Punasan po natin maigi ang harap ng freezer. Huwag po nating hayaan tumulo ang tubig sa may pinto ng ref. Maaari po kasi itong pagsimula ng kalawang na magre-resulta sa pagkasira nito. Mga boss, okay na po. Ibalik na po natin yung mga laman ng ref. Mga boss, tanggalin naman po natin yung yelo sa ref.
Punasan din po natin para hindi po kumalat ng tubig sa loob ng ref. Sa likod po ng ref, i-check po natin ang drip pan. Kailangan po natin itapon ng tubig para hindi po lumutin at maiwasang umapaw para ma-prevent ang electric shock. I-check na rin po natin kung may mga kalat o basura sa ilalim ng ref para maiwasan pong pamahayan ng daga. Mga boss, i-plug na po natin. Mga boss, ibalik na po natin sa dati niyang pwesto. Mga boss, linisin na rin po natin yung paligid ng ref para hindi po pamahayan ng daga. Ibalik na po natin ang laman ng ref. Iset na po natin ang thermostat depende sa setting na gusto nyo. Mga boss, okay na po. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag nyo po sanang kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.